6 na araw na nilang binabantayan ng mga dam na minsan nang nasisi sa mga pagbaha ng bagyong Pepeng at Ondoy. Sa pinakahuling monitoring ng NDRRMC at Pag-asa, wala pa sa critical level ang mga dam, partikular ang Ambuklao, Biña, San Roque, Casacnan, Pantabangan at Magat Dam. Ganon din ang sitwasyon sa Lamesa at Angat Dam. Kung makita nyo yung level dyan, puro 0-0, ibig sabihin hindi pa napuno, wala pang wala pa sa spilling level, maski meron tayong southwest monsoon na nandito ngayon sa South China Sea. Napaulan-ulan dito, hindi pa umabot. Ang mga Pinoy tila unti-unti nang natututo. Umpisa pa lang na linggo, nag-umpisa na ang paghahanda sa iba't ibang lugar. Tulad sa Makati City, tulong-tulong sa paglilinis ng mga creek ang mga residente at lokal na opisyal. Ito kasi ang pinakamababang lugar sa lungsod at ang baha rito halos lagpas tao. Tinulong naman ng MMDA ang mga pinuno ng mga LGU sa Metro Manila para mas lalo pang makapaghanda. Dumaan man o hindi ang bagyong Chedeng sa Metro Manila. Ipinagutos ang pag-deploy ng 8 6x6 na truck pang responde sa 8 flood-prone areas na tinukoy ng ahensya. Dumating yung panahon na yung pagkukulang ng isang ahensya ay pwedeng pagtakpan at pwedeng tulungan ng ibang ahensya in terms of disaster preparedness. Ayon sa NDRRMC, target nila na makamit ang zero casualty rate ngayon, alinsunod na rin sa marching order ng Pangulo. Pero kahit ano pa raw ang paghahanda ng gobyerno, hindi magiging epektibo ito kung hindi makikipagtulungan ang publiko. Para sa unang balita, Dano Tingkungko reporting. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Alerto sa tagulan ng GMA News. Ilang lugar sa lalawigan ng Rizal ang itinuturing na landslide-prone area. Kaya naman ang mga residente at maging ang provincial government naka-alerto na sa posibleng pagguho ng lupa. Narito ang report ni Chino Gaston. Taon nang naninirahan sa mga bulubunduking bahagi ng Taytay Rizal si Lourdes Bautista at Shirley Salamangke. Ang kanilang mga bahay, ilan lamang sa daan-daang nakatayo sa gilid ng bangin malapit sa highway. Ang pundasyon nito, mga poste na kahoy na ibinaon sa lupa. Hindi raw lingid sa kanila ang panganib ng landslide. Gaya ng mga nagdaang bagyo, iiwanan nila ang kanilang mga bahay at sisilong sa kalapit na elementary school. Ngayong parating ang bagyong Chedeng, nag-imbak na sila ng kerosene at gasera panlaban sa brownout. Hindi mo alam kung minsan babaksak na lang kalahati ng bahay, baka tulad ng iba, naaanod, gano'n, sasapa. Eh di, bago pa man, banlakas na ng hangin, umaalis na kami. Yan para sa ano yan? Ito, sinisindihan mo. Kasi alam mo ito, kasi wala kami kuryente. Batay sa hazard map ng probinsya, hindi lang lugar ni Lourdes at Shirley ang nasa panganib. Halos lahat na sloping area sa Rizal itinuturing na landslide prone at bahain naman ang mga lugar malapit sa Laguna Lake. Maraming bahay sa Rizal ang nasa tuktok ng mga burol o di kaya nasa gilid ng mga bangin, marami ring subdivision. Sa ganitong klaseng lupa nakatayo noon ang Cherry Hill Subdivision sa Antipolo noong 1999. Kaya ang provincial government naka-alerto na, inactivate ang Disaster Operations Center. Nag-standby ng search and rescue teams sa bawat munisipalidad, kasama ang kanilang rubber boats at equipment. Yung aming mga kababayan na malapit dun sa mga landslide prone areas, sa pagsabihan na rin namin na hanggat maaari at mag-order ang aming punong lungsod. Kung kinakailangan ialis muna namin sila o ilikas din sa mga lugar, gagawin ang aming tanggapan. Paalala rin sa mga residente, maging alerto pagtama ng bagyo. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Ngayong may bagyo, iba na ang may alam. Maging handa para makaiwas sa aberya at disgrasya. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Nananatili namang normal ang lagay ng panahon sa lalawigan ng Aurora. Sa kabila nito, patuloy na naka-alerto ang buong probinsya. May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan. Maaga nga tayo naglibot-libot dito sa may Aurora, di particular dito sa may Baler. At nakita natin na maayos pa naman ang lagay ng panahon dito. Maliwanag ang kalangitan. Wala naman tayo nararamdamang pag-ulan. At hindi naman kalakasan yung bayo ng hangin. Itong alon nga ngayong umaga, nung punta natin dyan sa may Barangay Sabang, ay mas mahina pa ito kung ikukumpara dun sa alon na nasaksihan natin kahapon, kung saan nga nakita natin yung ilang mga local surfers
photographers at ilang turista na nakikipaglaro sa alon. So sa mga sandali ito ay nanatiling maayos ang sitwasyon, partikular ang panahon dito sa may Baler, Aurora. Pero sa kabila niyan, Igan, mula pa nung nakaraang araw ay patuloy na naghahanda itong lokal na pamahalaan, mga kagawad ng PDRRMC para nga hindi sila mabigla sakaling dumating dito ang bagyong si Chedeng. Sa kanilang pagpupulong na ginawa kahapon ay nag-inventory sila ng kanilang mga kagamitan, mga kasamkapang maaaring kailanganin sakaling magkaroon ng hagupit ng bagyo dito. Handa na rin yung kanilang mga kagamitan pang rescue at meron din si mga rescue boat at yung mga kawawad naman ng Philippine Army ay maaaring i-deploy sakaling kinakailangan. Pero ang target nila, Igan, ay mailikas ang mga tao bago pa man humagupit etong si Chedeng. Ang sa kanila kasi mas madali ang mag-evacuate kesa mag-rescue. Once kasi mag-rescue ka, pati na rin yung buhay ng mga rescuer ay isinasa alang-alang mo sa panganib. Samantala sa pinakahuling pakikipag-usap natin, Igan, sa mga taga-Pag-asa dito sa may Baler ay wala pa naman sila masyadong nasasagap sa kanilang Doppler radar dahil daw dito ang dahilan dito ay malayo pa raw si Chedeng dito sa may Baler, Aurora. Igan? Maraming salamat. Oscar Oy na nagulat po live mula sa Aurora. Anak ng Pilipina na namatay sa pananalasa ng buhawi sa Missouri, labis ang dalamhati. At Grand Champion ng American Idol Season 10 malalaman na sa finale ngayong araw. Pagpauli, tutok lang sa unang balita. There's a great fun place to go, like no other place, you know. It's the Super Chunky at the Square, St. Francis Square. Great buys all the time, get the things you want at St. Francis Square. St. Francis Square.